Hello, brilliant people. This is Jobert Perkaze, and welcome to Jobert Talks. In today's conversation, I just want to share to you yung pinaka or isa ito sa mga greatest frustration ko in life. Alam mo yung feeling na pangarap ko ito mula nung bata pa ako hanggang mula nung elementary hanggang nung nag-high school ako. Talagang gusto kong maging isang English teacher in the future. Yun talaga yung nasa isip ko before. Pero may mga kaganapan talaga na hindi natin kontrolado. Kaya gusto ko ikwento sa inyo ngayon kung bakit hindi ko siya na-achieve. Paano at anong nangyari. Now, alam niyo po, after kong natapos yung aking high school, agad akong nagtungo sa isa sa pinakamagandang university sa Philippines. Part talaga siya ng top 10. Mataas ang standard, maganda talaga yung quality of education sa Mindanao State University. Now, ngayon, nung pagpasok ko na doon sa university na yun, ang nangyari kasi, medyo alangan ako kasi parang ang bigat, ang taas ng standard ng university tapos nanggaling lang ako sa pinakasimpleng paaralan sa high school. So parang nagkaroon ako ng fear na baka hindi ako mag-qualify. Yun ang thinking ko before. Tsaka given na wala din namang natapos yung parents ko, so wala talagang magpupush sa akin na, sige, kaya mo yan. Alam mo, just try. Kasi hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Walang nag-advise sa akin ng ganun. So dumiretso lang ako. Ngayon, feeling ko talaga yung kaya ko lang ay Bachelor of Arts in History at saka yung Bachelor of Science in Public Administration. So yun ang inexaman ko. Kasi alam niyo po, sa university, sa Mindanao State University, before you can take your course or a specific course or program, kailangan mo talagang mag-take or after passing all the requirements, kailangan mo ring mag-take ng exam. So kung nag-qualify ka, then you can proceed, diba? So pagpasok ko sa university, nag-take agad ako. Tinake ko agad yung Bachelor of Arts in History and yung Bachelor of Science in Public Administration. So yung dalawang kurso na yun, nag-qualify talaga ako. So yun ang nangyari. But prior to that, isa din sa mga options ko ay psychology at saka English. Okay, which is, ang number one talaga is English teacher. So ngayon, itong psychology is inex ko siya because of mathematics. Ang dami talagang math. Pagtingin ko sa prospectus, oh my gosh, ang daming mathematics. Baka hindi ako makagraduate ng after 4 or 5 years nito sa hirap ng kanyang mga courses or subjects na involved. So, hindi ko na siya kinonsider. Yung English na lang yung gusto kong i-fight. Pero eto muna ang nangyari. Kasi wala pa akong wala pa akong believe sa sarili ko na kaya ko. So, ang ginawa ko, nag-take muna ako doon sa dalawang kurso na yon, which is nag-qualify nga ako, di ba? Ang una kong tinake, first semester sa university is Bachelor of Science in Public Administration. Yan talaga yung pinakauna kong kurso. Tapos, nung naintindihan ko na in the future, ito yung magiging trabaho ko, parang pwede ako maging teacher pero limited lang yung opportunity ko para magturo. So sabi ko, no, hindi ko kayang i-handle yung ganitong trabaho sa munisipyo, sa ganyan ka magtatrabaho, office, I don't like that. Kasi napaka-boring nung life pag nagiging office worker ka lang. So, ang ginawa ko, after my first semester sa university, lumipat ako ng kurso. Binalikan ko yung, kasi dalawa yung naipasa ko, di ba? So, pumunta ako ngayon sa Bachelor of Arts in History na nag-comply na lang ako kasi meron na akong record doon, pumasa na ako. Diba? Nung nag-take ako ng pagbukas talaga ng academic year. So ngayon, second semester, officially ang aking kurso ay Bachelor of Arts in History na po. Magmula nung second semester, hanggang sa natapos yung journey ko doon, yun talaga yung natapos ko na kurso. Pero ang nangyari nito mga my dear, after nung second semester, kumbaga pagkatapos nung first na academic year ko, gusto ko talagang lumipat sa English department. Kasi parang gusto ko talagang i-push yung self ko na gusto ko maging English teacher in the future. Ganun talaga yung pinangarap ko. So ngayon, pumunta na ako doon sa English department. Kaya lang post na kasi doon, may nakalagay kasing standard qualification, bago ka makapasok, bago ka makatransfer, ganyan. Tapos, before, that time kasi, tapos na akong kumuha ng English 1. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi ako nag-qualify.
Although, I have to say, hindi ko din naman deny. Nung nakita ko kasi yung nakapost doon, parang nagsabi, parang baka masabihan naman tayong tanga nito kung nakita na natin nakapost na yung standard, pinasok pa rin natin. Pero malay mo, no, kung talagang pinush ko yun, baka nakapasok talaga ako. Kaya lang medyo natakot na ako kasi baka mapahiya lang ako. Kasi yung grade ko sa English 1, lumagpas talaga siya ng 2.0. The only English subject na lumagpas ng 2.0 kasi usually 1.75 talaga ako mga my dear. So, ang nangyari nito, umatras ako sa laban, hindi ko na ipagpatuloy yung pangarap ko talaga na maging isang English major. Although that's really my dream to be an English teacher. Sana yun talaga yung finite ko. Pero since napasok na ako sa history, so ipinaglaban ko na lang siya hanggang sa natapos. Pero alam nyo, kung ano talaga yung desire ng puso ninyo, yung gusto nyo talagang maging trabaho ninyo, hahanapin nyo talaga siya. Nung nasa PH pa ako, okay, nagtatrabaho ako, masaya ako. I mean, nag-earn naman ako doon sa natapos kong degree. Pero alam mo yung satisfaction, hindi talaga siya na-fulfill. Like, okay, nagtatrabaho ako, pero hindi ako masyadong masaya. Kasi wala doon yung idea na ito yung gagamitin ko, ito yung ituturo ko, ito yung interactive na lesson na gagamitin ko kasi ito yung subject na tinuturo ko, parang ganun. So, hindi ako satisfied. Kaya nga sabi ko, hanggang dito na lang ba? Hindi ko na ba gagawa ng paraan? So, I believe kapag ikaw talaga ay parang nangangarap, may something kang gustong marating, alam mo, pag parati mo siyang iniisip, talagang na-achieve mo siya. May napasa din akong libro noon na napaka-powerful ng mind natin. Pag lagi nating sinisibihan yung utak natin na eto yung gusto kong maging, ito yung gusto kong ma-achieve, talagang may pagkakataon na makukuha mo siya. Kasi alam mo, hindi na ako nag-iisip na magiging teacher pa ako ng discipline na ito, maging English teacher pa ako because wala, tapos na. Nakapagtapos na ako ng kolehiyo, di ba? Yung sabi ko, thank you Lord for realizing my dream. Kasi dito sa Taiwan, dito pa talaga sa ibang country ko na-realize yung pagiging English teacher ko na parang sabi ko, my God, I can't believe this is happening now. So, yun talaga yung pinakapangarap ko. At ngayon, I'm planning to continue working for this goal. So, nagpaplano ako ngayon na mag-aral uli para maging qualified tayo pagbalik natin sa Philippines. Ganon, gusto kong i-strengthen yung capacity ko talaga. Kasi alam mo, when it comes to speaking the language, medyo na-expose na ako masyado. And I think degree na lang yung kulang para ma-achieve ko talaga yung pangarap ko na maging isang ganap na English teacher back in the Philippines very soon. So yun ang ating i-work out hopefully. Kasi alam mo, lahat ng mga gusto ko sa buhay related talaga sa language na ito. And pinaka-favorite ko talaga yung English language. Sa lahat ng mga languages in the world, ito yung pinaka-mahal ko talaga. Mas mahal ko pa ang English kasi sa Filipino language. Yan ang totoo. Yes. Because before, ini-expose ko talaga yung self ko. Bumibili ako ng mga libro kahit wala pa ako masyadong pera. Ang dami kong libro na naiwan sa Mindanao State University. Tapos sa bahay namin, may mga libro din ako doon. Yes. Kasi I'm a reader talaga. And then, isinusulat ko yung mga new words na i-encounter ko before. Mayroon talaga akong mga dinidikit sa mga wall ko na mga new words. Tapos, pinafamiliarize ko sila every now and then. And if may pagkakataon, ginagamit ko sila sa conversation. Ganun yung ginagawa ko para ma-improve. And now, meron din ako mga new strategy na ginagawa para mas lalo pang malinang yung capacity ko sa, sa pagsasalita ng English. And sa ating mga susunod na video, I'm going to tell you kung ano yung mga hakbang na ginagawa ko so far to empower myself in speaking this language. So, hopefully, may natutunan kayo sa sharing na ito. Bottom line, kung pangarap mo yan, ipagdasal mo sa Panginoon, kahit sabihin natin parang tapos na yung kwento, yung kabanata, no, God will still realize your childhood dream. Yan ang totoo at ngayon, I'm living with my dream. That would be all. Bye-bye!